Good morning mga kol. Art Bulaho again. So for today's vlog ay pag-uusapan natin regarding sa leadership and team management of a warehouse supervisor. So for me, merong mga factors yung leadership and team management para sa akin. So una doon is yung building an effective team. So dito ay kailangan mong gumawa ng strategy para maka-hire ka o makakuha ka ng skillful na tao na pwede mong makasama at makatrabaho sa loob ng company. So, kailangan maka-hire ka ng skill and culture fit na rin po. Dahil, syempre, mas mainam na yung ang tao na kukunin mo ay maalam at may company values, then working environment, kailangan mabilis siyang makapag-adjust, and also his behavior para at least hindi ka na mahirapan na mag-train sa kanya, at the same time mag-guide para sa mga do's and don'ts sa company. Then next is identifying clear roles and responsibility. So kailangan klaro din na explain sa kanya o sa mga staff mo o subordinate na kung ano ang kanyang function sa loob ng company. So para ma-prevent yung kalituhan at the same time alam din niya kung ano yung mga gagawin niya. Then next is encouraging teamwork and collaboration. So kailangan naman talaga natin sa trabaho lalo na sa pagdating sa warehousing is the teamwork. So, para at least mas mapabilis at mapagaan yung trabaho natin. So, may kasabihan nga tayo, 2 heads is better than 1. So, dapat teamwork talaga para sa effective na paggawa sa araw-araw na transaction. Then, next is communication skills. So, bilang isang supervisor, kailangan din natin ng communication skills. Dapat clear din yung pagbibigay mo ng instruction para sa mas concise o maiksi at saka madaling maintindihan ng ating staff and subordinate. Then holding a team meetings or briefings. So kailangan din na kausap natin yung mga staff natin, subordinate, before makapag-start ng daily transaction para at least ma-broadcast natin yung mga everyday needs, yung mga kailangan gagawin, at the same time, everyday task. Then, evaluate din ng mga previously task, kung ano lang mga updates, kung ano na ba ang pinahinatnan ng task na pinapagawa mo, kung okay na ba o hindi pa. Then, next is listening and feedback techniques. So, dito, kailangan mong pakinggan yung mga hinalaing din ng mga tao mo para at least alam mo kung ano ang pwede nating i-adjust. At the same time, makagawa ka rin ng mga action plans para sa ma-solve mo yung lahat ng complex at the same time problems. So, kailangan mo ring magbigay ng feedbacks, mag-share ng mga progress para at least meron kang ginagawang possible solutions para doon sa mga upcoming problems or mga problema na talaga. Then, next is motivating and developing staff. So, sa motivating and developing of staffs, kailangan mo na mag-set ka ng performance goal. So, paano mo ito gawin? Dapat i-involve mo lagi yung staff mo. Tsaka, para in order to align the company goals by providing them feedbacks, tracking their progress, and offering training and growth opportunities. So, kailangan mo rin silang i-train para at least magkaroon sila ng self-knowledge
kahit konting kaalaman para at least sila ay mag-grow din sa kanilang mga sarili. Then, lastly is to recognize and reward the good performance. So, kailangan mo rin silang i-appreciate yung mga maganda nilang nagawa. Hindi lang puro utos o puro pagalit lang. Kailangan mo rin siyang i-appreciate kahit papano para magbigay din ng high moral sa kanila. So, that's it for now. Hopefully, nakapagbigay ako ng konting kaalaman para makatulong din open ng inyong kaisipan regarding sa trabaho ng isang warehouse supervisor. So, next episode ay tatalakayan ulit natin sa may operational efficiency naman. So, hopefully, may natutunan kayo and see you next vlog again. Bye.